Hi guys! Welcome sa bagong episode ng AJ Blade Reviews. So we're here today sa ating mumunting coffee shop and mini museum, and we're gonna be unboxing Abes Balisong Busisi. So ito na siya. Mahaba, mataba. So let's do this with our Ursulo knife. So hanggang ngayon hindi ko pa rin nabablog. Pasensya na Sir Dondon. Kasi I need effort kasi dun sa pinaplano kong vlog. So for the meantime, as time goes by, I'll be using it, abuse it, and then saka natin i-vlog. So let's do this. Okay. So, for some time now, no, gusto ko rin talaga magkaroon ng busisi or busese. Pero I think it's busisi eh. Or, the word busisi kasi, it came from mabusisi. So, mabusisi means intricate. So, intricate, pinagbigyan ng oras, pinagbigyan ng panahon, mas pinaganda. So, interestingly, the word busisi can also mean some other thing, no? So, buksan muna natin bago ko sabihin kung ano pa yung ibig sabihin ng busisi. Talas, oh. Sarap gamitin ng Ursulo knives. Kailan kaya darating yung sa akin? Sir Dondon, baka naman. Yahoo! Actually kasi itong Ursulo knife na to, inagaw na sa akin to ni Lexi. Kadarating pa lang, sinugatan yung sarili niya. Sabay dibs. Kanya na lang daw. Eh ako naman, syempre, boss madam. Wala naman tayong magagawa kasi boss madam nga eh. Kapag boss madam, siya ang boss. So, okay, isa pa. Mas may thrill, no? Ang daming bubuksan. Alam nyo guys, kapag nag-unboxing, andun yung ano eh. Kasi nagpe-prepare ako bago ako mag-vlog. So, I review, I read, I ask people. Nire-review ko muna bago ako mag-vlog. Then, syempre nakikita mo, andyan na yung package. So, unboxing. Gusto ko mag-unboxing vlog, pero minsan excited na ako makita. Alam mo yun? Minsan natitempt ako na buksan ko na. Huwag na i-vlog. So, yun yung nararamdaman ko kapag nag-unboxing ako. Ayan, lumalabas na yung sungay. Yung kapit niya. So, ayan na siya. Ayan na siya. Okay. I think that's enough, ano. Wow. Okay. Okay. Ito na po ang ating busisi. Focus lang natin. So there we go guys. Okay. Okay, nalobat ako.
Teka, kukuha lang ang battery. Palitan lang natin battery yung camera para tuloy-tuloy tayo. Okay, wait lang. Okay, I'm sorry if I have to change the batteries now. So let's continue. So let's measure our blade ano. We have here the protruding blade. It's about it's about 13 cm. Yung protruding blade niya is 13 cm. Okay. Then the handle is from end to end about 16 inches. No, cm pala, sorry. So 16 cm yun. So if we measure that, okay, so if we measure that, no, 13 at saka 16, that is 29. If we add that up, no, yung 29 is the whole blade pa lang yun, and the handle is 15 inches. Ba't ba ako inches na inches? Nasanay kasi ako dun sa mga sinusukat kong blades na inches ako, di ba? So sa balisong kasi cm ang ginagamit na measurement, so lagi ako nalilito. So ayun, the handle is 15 cm. So 29 plus 15, that is 44 inches. So 44 inches siya if you open it whole. The whole length, the overall length of the blade is 44 inches if opened. So yan ang itsura niya sa kamay ko. So don't mind yung dumi sa daliri ko because yung trabaho ko is madumi pero marangal. Okay. So yan ang itsura niya sa kamay ko. So what is the design of bosese, no? What is the purpose but bosese? Bakit meron siyang protruding? Ay nga pala, sabi ko kanina, there is some other meaning yung bosese, no? Kasi sa Batangas sa amin kasi ewan ko lang kung lahat ng Batanggenyo ganito. Kasi my family, Manalo kami, di ba? Our family is actually lahi ng Batanggenyo. Pero my dad grew up in Candelaria, Quezon, which is napakalapit lang po sa San Juan, Batangas, and yung iba naming kamag-anak taga dyan po sa Mataas na Kahoy. So very close sa akin ang mga Batangas blades, ano. So balik tayo. The bosese can also mean toy-toy. You know, toy-toy, the lawit ng guys, the genitals. So when you say bosese, you open yung skin, yung foreskin, di ba? Pag bata ka pa may foreskin ka, hindi ka patuli. Yung pag binusisi mo, you open. So imagine the foreskin being opened. It's like that. So kung ganun, it might mean that way, or it's my imagination. Kasalanan to ni Kuya Dave maano kasi kami, madudumi ang isip. Pero yun nga, according to Sir Ramon Bathan, bosese means intricate or pinagbuhusan ng panahon sa paggawa. So yung pinakang lock niya is nandito sa side. Focus natin para makita nyo. Okay, focused. Ayan siya, nasa sides. Sa kabila wala. And you open it this way. Okay, open na yan kapag ganyan. So pwede mo na siyang buksan. Yun. So yun, balik tayo sa design nung bosese. So the purpose of the bosese is actually ingenious, no? So sa old times kasi, ang gumagamit nitong bosese are the magkukulampo, haba.
Okay. Mga magkukulambo at saka yung mga farmers. So, ang busisi po kasi is pang talbos, no? Pangkuha ng talbos and minsan pangumpay. So, how do we do that? Kapag pupunta ka sa farm, let's say, tamad ka magdala ng mabigat na itak, you have a balisong. When it's closed, okay, when it's closed, itong handle niya, you have a protruding blade. Easy access, pwede mo siyang pangputol agad ng tali. Yun nga, pantalbos kasi you only need a small part of the blade. Then, mag-harvest ka ng talong, ng okra, ng mga gulay. So, you need a sharp thing to harvest yung iyong mga pananim. So, that's how you use the protruding end. Now, pag mangungumpay ka naman, pangungumpay means ano pala guys, if you are feeding the livestock, meron kang kambing, meron kang baka, meron kang kalabaw, kabayo, pag mangungumpay ka, you get itong mga branches, no, ng certain na mga puno. In particular, itong ipil-ipil. So, ipil-ipil, you open the handle, no? So, itong handle, open mo siya. Then, instantly, you have a bolo. Meron ka ng instant na itak. So, that's the purpose of the busisi. Sa habang yan, di ba? Meron ka ng pangumpay. So, I have to check, no, kung may kalog. From the handle, wala. May kalog, wala. Okay. Wala akong nararamdamang kalog. Very solid ng build. Ang kapal ng ano niya, ng materials na ginamit. Very beautiful. Yung kapit na ginamit dito guys is ano, deer antler. So yan siya. At first gusto ko sana yung medyo smooth, pero since ano, medyo malalalim yung bulutong, ang tawag nila eh, malalalim yung bulutong niya, it went really nice din na medyo smooth yung labas na part, then may inner parts na rough ang look. So ayan, very beautiful. And itong ilalim na part, that's otsobado. Then the bolsters, itong pinakang part na to, yung pinagkakapitan ng pins to the blade. We talk about this kasi parang yung design na gusto ko noon is classic sana na horn, Carabao horn ang gagamitin, pero according to Sir Ramon Bathan, we need to use a sturdier type of material kasi yun nga, since we can use this to ang tawag dito sa wood, kung mangungumpay ka, you will exert force, and kung Carabao horn ang gagamitin natin dito, it would devastate the horn, baka mag-crack, or malambot kasi ang horn compared sa brass. So I think it's better this way. So yun ang napag-usapan namin tungkol dyan. Okay, then we have here the blade profile. It's a debuyod. Debuyod yung profile na nagustuhan ko kasi it resembles the kampit. Ayan. Teka, punasan ko lang, nahihiya ako. Ang ganda-ganda ng blade, puro marks ng daliri. Yeah. Okay. Mukha siyang Batangas kampit, no? There's one time na napuntahan ko si Sir, kung kilala niyo sa Facebook is si Rafael Gabriel. So anak niya kasi yun. He is a collector din from Kawayan, Bulacan. Pinakita niya sa akin tong kampit. Napakaganda. Talagang ako'y naglaway bilang isang lahing Batanggenyo. Itong kampit na to, talagang gustong gusto ko. Pero yun nga, hindi naman tayo talagang ganun. Alam mo yun, kung hindi para sa'yo, hindi mo talaga makukuha.
there's this time na kahit gaano mo siya kagusto, kahit gaano karami pera mo, pag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. So, ako naman, hindi naman marami pera ko. Talagang sinuswerte lang minsan. We have friends na tumutulong. So, very thankful na nakakakuha tayo ng mga ganitong pieces. So, yun nga, the buyod shape resembles the Batangas Kampit. So, very iconic for me, no? And yan, napakaganda po. Kudos to Sir Abet and the Abes Balisong team. So nabisita po natin yan, no? Check nyo lang po yung YouTube channel natin. Meron tayong episode doon na bumisita tayo sa Pandayan ng Abes Balisong. Okay, so ito yung lock. Teka, pakita lang natin yung details. Okay, see the workmanship, no? Sobrang ganda po. Okay. Now, what we have to do is, kumbaga gawan to ng sheath. Anyways, nga pala guys, yun nga, nabanggit ko rin pala yung magkukulambo, ano. So, wala kasi tong, ano daw noon, sheath talaga. Pag magkukulambo ang gumagamit, they have this rolls of kulambo, di ba? Then nakaganyan lang siya, nakasingit doon sa mga kulambo. So yan po ang busisi. Noong araw, according to Sir Ramon Bathan, these Batangueños kasi, they are second class people, no? So they are most likely naargabyado, and dahil nga Batanggenyo, matatapang, they have this as a weapon and of course as a tool on their trades. So yan. Okay. Now we're going to Kogyo, no? We have our friend Sir Richard of Ride and Style. Pagagawa natin to ng sheath, leather sheath. Siguro I'll reserve another episode for that, yung pagpapagawa natin ng leather sheath kay Sir Richard. So now, bihira na tayo mag-cut ng bottle, no? Maybe let's do some bottle cuts with our busise. Okay, let's go. Kalat. Talas din. Ito yung pinakamakapal. Sa mga itak na regular, matigas na to. So far, walang kalog. Okay. Mapikit na naman. Okay, that's it for our cut test, sharpness test. Very sharp.
So ayun, overall, it's a very handy tool, utility tool, ano. It can be a weapon, it can also be a working tool sa farm, for harvesting, sa pagtatalbos, sa pangungumpay, also for cutting ropes, very handy. Kailangan lang talaga natin ng leather sheath. So pupunta tayo kay Sir Richard at mapagawan ito ng we'll do another episode for this bosese. Sa ngayon, i-end muna natin yung vlog na ito, at abangan nyo po yung magiging itsura ng kanyang leather sheath. So maraming salamat po sa pagsubaybay sa AJ Blade Reviews, and as always, please like, share, and subscribe. And don't forget na ito po ay galing sa Aves Balisong. You can check their page sa Facebook. Thank you po sa suporta. Thank you for watching. Bye!